Ito na may Diaz yung kanyang rim sa kanyang harapan. So speedy. Yan, speedy rim. So yan yung kanyang ano. 1.6 19. Patapos ito sa likuran. Bali 17. 1.6 rin. Yan. 1.6. So kung sukat na rayos gamitin natin ito. So ganoon pa rin yung sa stock niya. Bali oversize ay kabit natin dito na rayos sa kanyang likuran. 161 or 162 pwede rin yan. 185 pwede rin sa likuran. Yan. So sa 19 na rim, ang sukat na rayos gagamitin natin ay 210. Ayan. 10G by 210 yung gagamitin natin dyan. Yan. So dalhin natin sa shop my Diaz at doon na natin siya i-align. Tara. Okay mga Diaz, umpisa na natin kung paano mag-align at kung paano ipasok itong mga rayos dito sa kanyang hub. Ayan. So paglagay dito mga Diaz, mag-escape lang tayo tagi-isang butas. Ayan. So ang unahin natin ipasok ay bandang pagloob. Yan yung para sa ating, para malay natin sa yung oblong ng ating rim makuha natin. So pang loob lahat yung ilagay natin. So lagay natin yung rayos. Ayan. So dito na natin ilagay. Ayan. Pagkatapos mag-escape lang tayo ng isang butas. Ayan. Bali itong inuuna ko na ipasok na rayos ay ito yung inner spokes. Ayan. Ito yung para sa oblong o malay natin yung sa talbog ng rim. Ayan. So pasok muna natin to at ituro ko sa inyo kung paano rin natin ipasok sa butas ng rims. Butas ng rim. Ayan. Mabutas dyan sa ating rim. Ayan. Pagkatapos may Diaz, ilagay natin sa mga butas. Kung ilang butas ang i-skip natin, ilagay natin ang rayos. So dito tayo mag-upisa sa lagayan ng pito ng ating interior. Ayan. So dito tayo unang lagay. Ayan. Dito banda. So dito tayo maguna. So lagay natin mga Diaz itong isang rayos. So bali ito mga Diaz, nalagay na natin isa-isa. So dito tayo nagpisa sa lagayan ng interior, yung kanyang pito. So bali dito, magbilang lang tayo dito sa paglagay natin. 1, 2, 3, 4, 5. So diyan tayo maglagay ng another na rayos. Ayan, pagkatapos bilang naman tayo ng 5. So dito naman natin lagay. Ayan. So ganito lang mga Diaz kung paano sa assemble itong rayos dito sa rim at hub. Ayan. Ito yung tandaan nyo yung sa lagayan ng pito ng interior. Ayan. Tigpa 5. Ayan. So ganun lang mga Diaz. Pagkatapos nyan, sa kabila naman tayo. At sa inner spokes naman yung pasok natin. Ayan. Pasok naman natin siya. Ayan, nabali natapos na natin mga Diaz sa kabila. So ito yung tandaan natin bago natin lagay dito sa kabilang rayos, kanyang inner spokes. Ito tandaan natin. Huwag tayo maglagay dito kasi may tendency na makulang o sobra yung ating rayos. So dito tayo sa left. So itong butas na to, dito tayo papasok ng rayos. Ayan. Dito natin ipasok yung rayos. Ayan. Tapos skip lang tayo ng isang butas. Ayan. I-slanting na natin pagpasok. Ayan. So ganun lang mga Diaz. At ikabit naman natin siya sa pabutas ng rim. Ayan. Yung mabutas sa rim. Ayan. So ganun lang pagpasok natin. Kung anong ginawa natin sa kabila, so ganun rin gagawin natin dito. Ayan. So ito na siya na cut na ating video. Pero madali lang yan mga Diaz. So dapat ito magkasalubong itong dalawa. Ayan. So bandang loob na rayos. Ayan. So dapat ganito yung kanyang position. Ayan. So bali 5 rin na butas ang ano natin. Ayan. So ganito lang mga Diaz kung paano mag-assemble dito. Ayan. So kabit na natin ito. Yung ibang hindi pa nakikabit. At next naman natin mamaya yung sa kanyang outer spokes. Ayan. Kabit natin yung ibang rayos. So ito na may Diaz, nakabit na natin. So ganun lang ang position ng inner spokes. Ayan. Next naman natin yung panglabas para sa ating rayos. Ayan. So ipasok lang natin dito. Ito yung mga spokes na para sa kanyang wiggle
para makuha natin yung wiggle ng rim. Ayan. So ipasok lang natin muna lahat to. At mamaya ipakita ko sa inyo paano natin sa i-align. Ipasok ko lang ito muna lahat at sa kabila bilang rayos din ipasok natin. Ayan, so bali dito naman tayo mga Diyas sa kabila. Ayan, lagyan na natin ng rayos sa mga butas dito na hindi na pa natin nalagyan. Ayan. So ganito lang may Diyas kung paano sa i-symbol dito sa rim at hub itong ating mga rayos. Ayan. So tapusin na natin ito may Diyas at ipakita ko sa inyo kung paano natin siya align. Ayan, so bali ito na Diyas, nalagyan na natin sa ating aligner. Ayan. So itong rayos na to, ito yung para sa kanyang talbog. Ayan, yung oblong ng rim. At ito naman, yung rayos na tinuturo ko, ito yung sa kanyang outer spokes para sa kanyang wiggle yan. Ayan. Yung mga thread dito, dapat bago natin sa ipitan, dapat pantay muna natin yung kanyang thread. Ayan. So napantay natin mga Diyas yung kanyang thread. Pasensya nyo, nag-voice over tayo kasi may position. Ayan. So pagpantay nyo ng thread nya, ayan, kunti lang ating i-align dito. Ayan. So align natin, ito yung guide natin. Ang unahin natin mga Diyas yung kanyang oblong, yung kanyang talbog. Ayan. So kung saan yung sasayad, halimbawa ganito, ayan. Pag sumaya dito banda, ayan. Pag malayo sa dapat doon tayo sa pagdidikit sa ating guide. Pag dumikit sa guide, yun yung rayos na higpitan natin. Yan, katulad dito, itong rayos na ang ating higpitan. Yan, yung inner spokes. Yan. Pag higpit natin dyan, so tingnan natin sa kanyang guide. Dapat hindi sa tatama dito. Ayan. Itong rayos na higpitan natin. Ito yung para sa kanyang wiggle yan. So wag muna tayo mag-focus dyan para madali ang inyong pag-align. Dito tayo focus sa inner spokes. Ito mga hinawakan ko. Ayan. Yan yung sa ating, para sa ating talbog yan. Ayan. Pag sasayad sa ating guide, so tingnan natin dito. Kung saan sasayad, doon yung rayos na higpitan natin. Ayan. So yan mga Diyas, i-align ko muna ito. At ipakita ko sa inyo mamaya. So bali dito lang na ano ang ipakita ko sa inyo. Yan. Ayan, so dito may Diyas na ano na natin yung kanyang talbog sa oblong ng rim. Ayan. Kapag hindi na sasayad mga Diyas para sa kanyang talbog sa oblong niya, so goods na yan. Kapag ganyan mga Diyas, kapag hindi na sasayad dito sa ating guide. So ang next naman natin ito, yung sa kanyang wiggle naman, ang higpitan natin na rayos. Ayan, bali natapos na natin kaliya sa kanyang oblong, sa kanyang talbog. Bali sa wiggle naman yung ano natin. So tingnan natin dito sa kanyang guide kung saan yung sasayad, banda sa kaliwa na rayos yung higpitan natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung guide. Ayan, ayusin natin ito. So ito may Diyas, kung saan yung didikit. Ayan, pag didikit yung inyong rim, ayan, katulad nito dikit. Ang ipitan nyo na rayos dito, banda sa kaliwa. So itong tinuturo ko na rayos, ayan, ito mga outer spokes para sa kanyang wiggle. So kapag didikit sa ating guide, itong rayos na to ang higipitan natin. Ayan, yung hinawakan ko. Ayan yung rayos na higpitan natin para hindi sasaya dito sa guide. Ayan. So kapag malayo naman sa guide mga Diyas, itong rayos na to ang higpitan natin. Ayan. Kapag malayo sa inyong guide. So ganun lang mga Diyas kung paano mag-align. Ito yung para sa kanyang wiggle. Ayan. Kung saan yung didikit, doon sa kaliwa. Ayan. Katulad dito, dumikit. Itong rayos na higpitan natin. Ayan. So ganun lang kadali mag-align mga Diyas. Kung matutunan nyo ito,
alam niyo na kung paano mag-align. Yan. So bali ito mga Diaz, i-align ko lang ito at ipakita ko lang sa inyo mamaya. Siguro dito lang sa harapan yung ipakita ko sa inyo paano sa i-align. So same process lang kung paano mag-align. So na-share ko lang video na to para malaman ng iba nung hindi pa marunong mag-align. Kasi meron din mga mekaniko na hindi pa marunong mag-align. Ayan. So mamaya i-align rin natin yun sa kanyang likuran. Tapusin ko lang ito mga Diaz at siguro hanggang dito nating video at ipakita ko sa inyo yung tapos na natin pag-align. Ayan. Ayan, so bali ito mga Diaz, natapos na natin itong pag-align natin ng rim. Ayan, itong kanyang likuran, na-align na natin. So ganun lang pag-assemble at pag-align kung paano sa i-align itong rim. Ayan. So ikabit na natin ito at ipakita ko sa inyo maya na nakabit na natin sa motor. Ayan, para sa XRM 110. Ayan, so bali ito na may Diaz, natapos na nating ma-align. So nakita nyo na kanina kung paano natin i-assemble yung kanyang rayos, paano natin siya ipasok sa mga butas ng rim. Ayan, so ganun lang may Diaz kung paano mag-align at kung paano mag-assemble dito sa rim. Ayan, rim alignment. So sukat ng rayos ginamit natin 210 10 by G. Ayan, so bali oversize yung ginamit natin sa likod, 161 8G by 161. Ayan, so bali yung kanyang gulong papalitan pa to. Ayan, 300 na size niya. Ang rim niya 17 at 19 sa harapan. So yung tambotso palitan pa yan mga Diaz, at yung kanyang manubila, ayan, yung racing pad dito lagyan pa to. Tapoludo siguro papalitan to, at lagyan din siguro ito ng side cover. Ayan. So yan pa ni Sir Jeff yung sa swing arm. Ayan. So bali yung tambotso niya, papalitan yan. So kinamit lang namin yan temporary para hindi sa maingay. Yan. So yung brake, papalitan pa to, yung kanyang brake master niya. Ayan. Siguro may ideas hanggang dito nating video about dito sa XRM 110 sa part 4 video natin. Ayan. So goods na.